Year 2015 nang maglabas si Yamaha Motorcycle Philippines ng kakaibang motorsiklo dahil hindi dalawa ang gulong nito kundi tatlo. So ito nga mga tol ang Yamaha Tri-City 125 na European version ng Maxi Scoot. So ang kakaiba nga dito sa Maxi Scoot na to mga tol is 3-wheeled motorcycle siya no. So ayun makikita natin dalawa yung gulong doon sa unahan niya. And talagang napakaangas ng datingan. Pero nung mga panahon na yan 2015 nung inilabas sa atin hindi pa ganun kasanay yung mga Pilipino sa mga ganitong style o design ng motor. Actually kahit 2015 pa to inilabas o inintroduce ni Yamaha Motorcycle Philippines dito sa atin hanggang ngayon may nakikita pa rin ako sa kalsada na to no. So ibig sabihin talagang tinangkilik din ito ng mga Pinoy ano kaya lang hindi siya ganun bumenta sa atin ng mga panahon na yon kaya pinace out lang ni Yamaha. Kumbaga hindi pa tayo sanay nun sa mga Maxi Scoot design, hindi katulad ngayon ano. Dahil dati ng mga panahon na yun is ang sikat is yung mga underbone, backbone, etc. At ang isa rin kasi sa nakikita kong disadvantage ng Yamaha Tri-City 125 noong 2015 talagang napakamahal ang presyo nito dahil nung nilabas ito sa atin sa Pilipinas ang SRP nito ay 146,000 pesos. So malaking factor din yung presyohan nito kaya talagang hindi rin ganun bumenta sa mga Pilipino. So January 2015 nang inilabas ito ni Yamaha Motorcycle Philippines ano pero yun nga na phase out siya. At hindi naman nadala si Yamaha Motorcycle Philippines dahil lumipas ang mga buwan simula nung na-phase out to December 2015 din nang inintroduce naman ni Yamaha Motorcycle Philippines ang Yamaha NMAX 155 version 1. At buhat nga nang inilabas ito dito sa atin sa Pilipinas talagang nasanay na rin tayong mga Pinoy sa ganitong design ng motor ano. Kaya talagang nag-boom ang Yamaha NMAX 155 dito sa atin sa Pilipinas. Katunayan kala mo epidemic itong NMAX 155 dahil kahit sa ka magpunta talagang meron ka makikita nito. So ngayon nga meron na itong version 3 ano na sagad sa specs and features. And kalalabas lang talagang marami na rin ako nasasalubong sa kalsada. Dahil bukod sa specs and features talagang napakasulit pagdating sa mga convenient features dahil tulad ng meron itong malaking underseat compartment, merong USB charging port. So ilan lang yan sa mga convenient features na may offer ng NMAX 155 at ang talagang nagustuhan ng mga Pinoy dito masarap itong ilong ride ano dahil talagang napaka-relax sakyan. Kaya talagang masasabi na ng Yamaha Motorcycle Philippines na success ang paglabas nila ng Maxi Scoot na to dito sa atin sa Pilipinas. Okay mga tol, mabalik tayo dito sa bagong labas ng Yamaha Motorcycle Europe ano. Ito nga mga tol ang 2025 Yamaha Tri-City 125. Talagang sikat na sikat din to sa bansang Europa no? Dahil kung hindi naman yan sikat hindi naman sila maglalabas ng bagong modelo. Dahil biruin nyo 2015 up to this date naglabas pa rin sila ng bagong version. Pero ano nga ba yung kayang i-offer ng 2025 Yamaha Tri-City 125? So tara alamin natin. Unang-una nga mga tol sa makina nito ay gumagamit siya ng 125cc engine displacement, liquid cooled single overhead cam, 4-valve single cylinder engine at naka blue core technology na rin ito ng Yamaha kung saan na-optimize ito yung engine performance. Kaya naman nasabi ni Yamaha ang less fuel, more power. Pagdating nga sa performance, kaya nito mag-produce ng 9 kW at 8,000 RPM at max torque na 11 Newton o 11.2 Newton meters at 6,000 RPM. So pagdating nga naman sa looks ito mga tol, given na dalawa yung gulong sa unahan ano. So makikita natin talaga dito na bulky yung datingan o talagang napaka-muscular din niya. So andun pa rin yung pagka-elegante and talagang napaka-premium ng datingan. Tapos sa headlight niya, talagang mapapatingin ka dito no. Very futuristic ng looks. At ang maganda rito, naka-LED projector light tayo dun sa mismong headlight. And sa daytime running lights, LED rin ang ginamit na may pagka-aggressive din ng looks. At usapang suspension sa unahan mga tol. So ginamitan siya ng telescopic forks. So bali apat yung ginamit dito no. And yung nagagawa ng motor na typical natin nakikita, nagagawa rin naman itong Tri-City. So nakakapag-lean din siya kapag magte-turn right tayo or turn left. Pagdating sa preno mga tol, both tires sa front ano, meron siyang disc brake na 220mm. Non-ABS siya mga tol pero naka UBS ano. So ito yung unified braking system. Same with CBS ng Honda no, yung combined braking system na kapag nag-press tayo ng brakes sa rear brake sasabay yung front brake ng mga 30%. Tapos yung front tire may sukat naman itong 90/80 rim 14. Sa bandang likod naman natin mga tol, so familiar ba kayo?
So tama ang naiisip nyo, kamukha siya ng NMAX 155 Turbo. So yung pinaka-latest model ng NMAX. Naka-split design siya and napaka-seamless lang din ano. Tapos LED na rin ang ginamit dito. Tapos pagdating sa brakes natin sa likod, naka-disc brake siya no, with single piston caliper. Tapos may sukat naman yung gulong natin dito na 130/70 rim 13. So same size yata siya ng NMAX 155 kung hindi ako nagkakamali ano. At syempre sa suspension, naka dual shock absorber tayo dito. Sa meter panel naman natin mga tol, so naka 4.2 inches TFT display na siya and meron siyang smartphone connectivity at meron na rin siyang on-screen navigation. And talagang napaka-elegante at napaka-premium ng cockpit niya. Pagdating sa susian niya, nakakilis na tayo dito no? And sa ilalim niya meron siyang button para dun sa seat opener natin. And isa rin sa mga convenient features, meron na tayo ditong charging port ano, na Type-C. And other features mga tol, equipped na nga rin pala to ng stop and start system. So ito yung usually mga gamit natin sa traffic light ano. So kapag huminto tayo, automatic mamamatay yung makina. Then after ilang segundo, pihitin lang natin yung silinyador. Automatic aantar na agad yung makina niya. And ready to go ka na. And other convenient features mga tol, sa ilalim ng upuan, meron tayong compartment na kasya yung isang half face helmet. And meron pang konting space para sa iba nating maliit na gamit. Ano. Tapos sa tabi nito ay yung fuel tank natin. So medyo malaki rin yung size nito. Meron itong capacity na 7.2 liters fuel tank capacity. And bukod niya dun sa compartment, meron din siyang gulay board na tinatawag o yung footboard ano. So pwede natin paglagyan niya ng gamit ano o ng mga pinamili. So very useful din yan. And pagdating nga sa presyo mga tol, given na nasa Europe to no, European country. So ang presyo nito doon is 4,801 pound. Na kung i-convert natin sa Philippine peso is tumataginting na 362,491.73 pesos. Grabe, napakamahal ng presyo niya no. Pero kapag dinala yan ni Yamaha Motorcycle Philippines ulit dito sa atin sa Pilipinas, siguro nasa 160,000 o 170. Hindi siya malalayo sa presyo ng NMAX 155. Yun ay kung ibabalik ulit ni Yamaha Motorcycle Philippines sa atin itong napakagandang Yamaha Tri-City 125. Okay mga tol, yan ng 2025 Yamaha Tri-City 125. So hanggang dito na lang muna mga tol, kung umabot kayo sa part ng video na to. And sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. And kung bago ka lang sa channel na to, wag na magatubili pang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify kapag may bago tayong upload. And meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.